Magandang araw po sa ating lahat, guys. So bali ngayong umaga, naririto po tayo sa aking bahay. So bali meron po akong gagawing project dito sa aking bahay. Ako po ay gagawa ng garahe. So ayan, kung mapapansin ninyo, ay dito ako magtatayo ng poste at doon sa dulo. At ayan, ito, narito yung tubo na aking gagamitin pang poste sa ikakabit nating garahe. So bali ang sukat nitong tubo na ito ay 1 3/4. Ang haba niya ay 6 feet. So bali pinutol ko siya sa gitna, kaya 3 meters ang kabuuan sukat ng bawat isa. Ayan. So bali naisip ko kasing maglagay ng garahe kasi itong aking mga motor, yan, at yung isa na yon ay laging nababasa ng ulan, at yung pa yung isa sa loob. Nung nakarang araw kasi ang lakas ng ulan. So bali nababasa yung aking mga motor. So kailangan ko pa siyang laging takpan ng lona at mga plastic. So naisip ko, araw-araw ako gumagawa ng bahay ng ibang tao. Bakit itong sarili kong pamamahay ay hindi ko magawa? So kaya ngayong araw, ito, kung makikita nyo, yan, nagli-layout ako ng para dito sa piniprepare kong poste. At ito na nga, guys. At tayo gumising ng umaga, alas 6 ng umaga, para tayo mag-prepare ng halo at para mabuhusan natin yung dalawang poste na naka-prepare. So bali alas 8 pa naman ng trabaho ko doon sa bahay na aking ginagawa. So kaya sayang din kasi yung isang oras at kalahati, alas 6 ng umaga hanggang alas 7:30 ng umaga. Sayang din naman kasi yung bakanting oras. So bali wala rin na rin akong day off, Lunes hanggang Linggo kasi ang trabaho ko doon sa bahay na aking ginagawa. So ayan, at tayo nakapag-ukay na. Atin namang bubuhusan ng ating hinalo na semento, itong butas na ating ginawa. So bali ngayong araw, ayan, kung mapapansin nyo, guys, 70 ang lalim nitong ating ginawang hukay. So bali ang height ng tubong ating itatayo ay 3 meters. So bali 300 meters siya, 300 centimeter. So bali ang lubog nito ay 70 cm, kaya ang nakalitaw na bakal nito ay 230 ang height. Yan, so simulan natin na buhusan ng puting bago natin na ilapag yung ating tubo. Yan. So ating itatayo ito. Yan. So bali ang lubog ay 70 cm at ang nakalitaw naman ay 230 cm. Ayan. So bago natin tuluyang buhusan itong poste na ito, kailangan nating gamitan muna ito ng level bar para makuha natin yung diretso na tayo. Yan, sa harap. Yan, sa harap at sa tagiliran. Kailangan naka-level siya at kailangan natin siyang lagyan ng brace doon sa itaas para hindi siya tumagilid o mawala sa level. And then bubuhusan na natin siya. Yan, bubuhusan natin siya ng isang balde na halo. So bali 4 na pala ang katumbas ng katamtamang sukat ng balde. So bali bubuhusan din natin siya ng scrap na mga hollow blocks. So kung matatandaan nyo, anong mga nakarambon, naggawa kasi ako dito sa bahay ko, doon sa second floor ko. So may mga natirang hollow blocks na basag. Hindi ko siya tinapon kasi dito ko siya balak ilagay pag gumawa ko sa susunod. Pwede ko siyang gamiting scrap pang pundasyon.
pangdagdag ng bigat sa ilalim ng pundasyon para dagdag kapit. Yan. Sayang naman kasi guys kung itatapon lamang natin yung mga scrap na hollow blocks, may mapaggagamitan tayo niyan. At ito na nga yung tamang panahon para magamit natin yung mga scrap na yan. So bali ngayong umaga ito lang muna ang ating ipiprepare. So sinimulan ko ito kaninang alas 6 at tatapusin natin ito ng alas 7:30. So bali pagkayari natin dito, tayo na may magpiprepare na sa ating pagkain ng almusal at maliligo na tayo, and then papasok naman tayo doon sa ating ginagawang bahay ng aking bayaw. So bali malaking bagay din yung araw-araw na wala akong ginagawa sa umaga, yung 1 oras at kalahati. Siguro sa loob ng 1 linggo matatapos ko itong aking garahe na ito. At bukas ipiprepare ko muli yung isang tubo na nakaprepare na rin. Yan. Naawa kasi ako dun sa aking mga pinundar na gamit. At kung ito lamang ay nauulanan, nakakawa naman at sila kinakalawang pagka laging nauulanan. Yan. Matapos nating buhusan, sisiguraduhin muli natin na nasa tamang level pa yung ating poste. Yan. Yan ang mapakahalagang bagay dyan guys. Kasi pagka wala sa level ang inyong poste, hindi siya magandang tignan. Ayan. So ayan, kung mapapansin nyo, meron din siyang brace na sa taas para hindi siya gumalaw. Yan. Tapos natin nabuhusan, bubuhusan muli natin siya ng tubig. Yan, para masinsin yung ilalim, para wala siyang ampaw. Yan, bubuhusan natin siya para pumatag yung kanyang ibabaw. Yan. Ganyan lamang guys ang aking diskarte sa paggawa. So bali sa susunod na araw bibili tayo ng mga kahoy. So bali ang gagamitin lamang natin dito guys, 2x3 by 10, dalawa. Yan. So doon sa taas natin na yun ilalagay yung pinaka-king post nya na pagkakapitan ng mga raptor papunta dito sa tubong ating itinayo. So bali dito naman tayo. Ayan. Dito natin itatayo yung isa para meron ng katambal yung isang posting itinayo natin. Yan. Tomorrow for sure. So ito na guys yung day 2 ng ating preparasyon para dito sa garahe nating ginagawa. Yan, yung aking small project. So kung makikita nyo guys, gumising ulit tayo ng umaga para maitayo muli natin ng panibagong poste. So ayan, atin nang nilevel itong poste at atin nang inuumpisang buhusan. So ayan. So bali bubuhusan ulit natin siya ng mga scrap na hollow blocks para dagdag bigat sa ilalim ng pundasyon niya, at bubuhusan natin ng tubig para sumipsip yung hollow blocks na ating isinama dyan sa ating binuhos, and then bubuhusan uli natin siya nitong halo para kumapit siya dyan sa buhos na ating ginawa. So bali sa susunod na araw bibili tayo ng mga kahoy 2x2x3 by 8, 4 na piraso para sa pinaka
rafter niya. And then bibili din tayo ng 2x2x10 pinaka parlina niya. So ayan, sinukat natin muli para laman natin kung pantay na rin siya doon sa isang poste na ating ginawa. Bali naka-level din yan guys. Ginuhitan ko yung gilid ng hollow blocks papunta ron sa kabilang poste. Ni-level ko and then sinukat ko naman siya mula doon sa guhit pataas doon. So yun, nakuha natin yung level niya sa ibabaw. Ganyan lamang guys, kasimple ang paggawa.